Magandang umaga sa inyo mga kapuntos at sa araw na ito may tampok na naman po akong video at ang video na ito is ating muling halungkatin yung mga issue gaya na halimbawa na yung ating pamisa daw sa sa mga patay meron daw bayad o nagpapabayad daw ang simbahang Katoliko. Yun ang ating bibigyang linaw kung totoo ba na ang Katoliko ay nagpapabayad sa pamisa. Pamisa. Nagpapabayad ba sa pamisa? So yan ang ating muling i-review sa pagkakataong ito. At ang sasagot niyan, bibigay paliwanag si Brother Wendell Talibong. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo din po kalimutan na i-hit po yung like button para naman po malaman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang video tampokong ito. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Siya. Unsa pa ang ikaduhang tulumanon kining pamisa sa kalag. Ato siyang klarohon. Unsa man ning pamisa sa kalag? Kaning pare, di ba? Kining misa, mensahe Saan pare. kaya niya kinuha yan? Na ang pamisa, meron siyang sariling definition na ang pamisa, hinati pa niya. Pare, misa, mensahe sa pare. At napakamahal daw umano ang bayad. Unsa pa ang ikaduhang tulumanon kining pamisa sa kalag. Ato siyang klarohon. Unsa man ning pamisa sa kalag? Kaning pare, di ba? Kining misa, mensahe sa pare. Sabta niya na, anong tawag sa pamisa sa kalag. At pangunta na, pila may bayad sa pamisa? Sa among panahon, kaniadto ang special So 1,200. ngayon, gustong ipalitaw ni, para sa mga hindi nakaunawa ng Cebuano, eto, nag-imbento ng definition, etong pastor na kubos na ito, na ang definition daw ng misa ay, o pamisa, ayon sa kanya, pare, misa, mensahe sa pare. Eh, saan kaya niya yan kinuha? No? Ang misa sa simbahang Katoliko, mga kapatid, the Holy Mass is the highest form of Catholic prayer. Sapagkat ito ang panalangin sa buong simbahan para sa Diyos. At tinatawag ito sa Catechism of the Catholic Church na Liturgy of the Hour. Sa Catechism of the Catholic Church, numero 1175. Ito ang mababasa natin. The liturgy of the hour is intended to become the prayer of the whole people of God. So, malinaw na ito na panalangin ay para sa buong sangkatauhan ng Diyos. At ayon pa sa Catechism of the Catholic Church 1174, ito ang mababasa natin. The mystery of Christ in His incarnation and Passover, which we celebrate in the Eucharist, especially at the Sunday Assembly, permits and transfigure the time of its day through the celebration of the liturgy of an hour, the divine office. This celebration, faithful of the apostolic exhortation to pray constantly, is to devise that the whole course of the day and might made the holy by the paradise, by the praise of God. In this public prayer of the church, the faithful, clergy, religious, lay people exercise the royal priesthood of the baptized, celebrated in the form approved by the church. The liturgy of the hour is truly the voice of the bride himself,
addressed to her bridegroom. It is the very prayer which Christ himself, together with the body, addresses to the Father. So, malinaw po ang definisyon, ang sabi ng ating Catechism of the Catholic Church, mga kapatid. Kaya, di po natin mababasa yung sariling definition ni Pastor Cobos na ang pamisa, ang ibig sabihin, pamisa, pare, misa, mensahe sa pare daw. At sa kanilang panahon daw, ibig sabihin, Katoliko siya noon. Pero, sa kaniyang pagbibigay ng definition na imbento, para bang gusto niyang ipalitaw sa mga na hikayat niya sa kaniyang miyembro na alam niya talaga ang aral ng simbahang Katoliko. Sa kanyang panahon daw, anong sabi niya sa kanyang panahon? Eto. Misa Requiem, alas 7 sa buntag. Sa'yo. Oh, so, ang pamisa daw umano, sa maagang araw, tawag daw para pamisa patay, misa requiem, natural. Para sa patayan, alang naman para sa kasal yan. Okay, tuloy natin siya. Gitawag ng special mass. Special mass daw. Lahat na misa ay espesyal dahil ang misa ang pinakamalaki na celebration sa simbahang Katoliko. The Holy Mass is the highest form of prayer sa buong simbahan. At ituloy natin si Cobos. Okay? Muna siya. Pag dili special, bayad lang kag 200, 300, ang imong sobre, ibutang lang na sa common. Oh, yan. Sa mga hindi nakaunawa, pag hindi espesyal daw na misa, magbabayad ng 200, 300 o kayo 200, 300. Oh, sandali muna, Bro Jendo, parang humina tong internet ko. Okay, patuloy tayo. Oh. Yun daw ay di espesyal. O, umano i-mention yung mali na. Sabi niya, i-mention So, nga. yung iyong Dili- kaluluwa. Isang piton ang Bakit imong yung kaluluwa na, sa nagpamisa ang i-mention? Dapat ang sasabihin niya dito, Cebuanong nagkamali pa sa grammar. Dapat ang sasabihin niya, i-mention yung kaluluwa sa inaalalang yumao. Dapat ganon. Okay, tuloy natin. O, yung banggitin umano sa pagbasa sa misa, Dili ang yun lang Mamantala espesyal. nga pangalan nga isulti lang dito sa pagbasa kadto lang Oo, special. ito talaga ang grabing tira. Kapital nila, mga kapatid, ang simbahang Katoliko. Pag hindi Pag dili espesyal, hindi special, dili babasahin. mabasa imong pangalan. O, ganon daw umano pag magpamisa sa kaluluwa. At gawin umano yan, Ingon ana ang magpamisa Kada sa kalag. Oktubre. Kada Nobyembre. Oktubre ba lang ang pagpamisa sa kaluluwa? Bawat misa. Kahit na yung kaluluwa sa mga anti-Catholic na hindi na inaalala ng kanilang mga miyembro sa pamilya, patuloy yang inaalala at idinalangin ng simbahang Katoliko. Sa lahat ng misa, nang sasabihin ng pare, na ipagdasal yung mga kaluluwa ng yumao, lalo na yung wala nang nag-alala sa kanila. Tuloy natin. Oh, so sa kada November pa, So kada Nobyembre, misahan, yawat na lang daw. pamisahan Mamisahan ang ang imong kalag iyong aron maluwas. kaluluwa para maligtas. Mali na naman sa grammar. Sino ba yung tinutukoy ng iyong kaluluwa? Yung nakikinig pa sa kanya? Hindi. Dapat pamisahan yung kaluluwa sa yumao. O para maligtas. Ang problema lang, tira ng tira siya, binanggit niya dito na yun umanong nasa emperno, pagpapamisahan ng simbahang Katoliko para maligtas.
Naku, research naman, Pastor Cobos, pag may time, sa opisyal na aral ng simbahang Katoliko, mamaya, maabutan natin yan, walang kaligtasan na ang nasa impyerno. Akala ko ba, Katoliko kagaling noon? Oh. So, eto, tuloy natin. Misahan ang Ayun. tuwa sa purgatorio, Tama yun. babalik sa langit. Na pagmisahan natin para yung nasa purgatorio ay siya maiahon patungo sa langit. Oh. Napaka-biblical yung purgatorio sa kung babasahin natin ang Biblia. At baka di nila yan alam. Mamaya tatalakayin natin yan, mga kapatid. Pero bago dyan, no? Isa sa mga tirada nila na kinikitaan ng simbahang Katoliko, pinagkikitaan ng simbahang Katoliko, yung kaluluwa umano sa mga yumao. Oh. Meron nga bang bayad, mga kapatid? Yung mga kaluluwa sa pagpamisa natin, hindi po yun bayad, kundi yun po ay handog at magiging stipend. Maliit lang ang halaga niya na pera para sa pagtulong sa simbahan, sa effort na ginawa ng pare, at para saan yan? Natural, may obligasyon tayo, mga kapatid, yung mga donasyon natin, saan yan patungo? Para yan sa mga course, kuryente ng simbahan, tubig, sahod sa mga empleyado, of course, pagkain sa pare, gasolina sa sasakyan para sa at iba pang mga ministry. Yun po ay donasyon. At alam nyo ba, napaka-biblical yan. At malaki nga ang binanggit sa Biblia sa ikalawang Makabyo, 2 Maccabees chapter 12 verses 43 up to 45. He then took up a collection among all his soldiers, amounting 2,000 silver drachmas, which he sent to Jerusalem to provide for an expiatory sacrifice. In doing this, he acted in a very excellent and noble way. And as much as he had the resurrection in mind, for if he were not expecting the fallen to rise again, it would have been superfluous and foolish to pray for the dead. So, malinaw, napaka-biblical, mga kapatid, ang ginawa sa simbahang Katoliko. At maliit lang yan na kandidat. Ikumpara natin, eto sila si Cobos, tira ng tira sa pamisa. Maliit lang ang donasyon na ibinigay ng mga kaanib ng simbahang Katoliko sa simbahan. Kumpara natin sa abuluyan o lagak, lalo na sa sekta nila ni Cobos. Dahil kahit sila ay naglalagak ng 10%, meron pa siyang first fruit, di ba? Ano ba yung first fruit? Unang sahod mo, bigay mo kay pastor. Iyon. At kung ang tatalakayin lang natin, mga kapatid, yung ipatupad ng mga nagsusulpotang sikta na 10%, 10%. Halimbawa lang, ang isang kaanib ay may sahod na 100,000 ang sahod niya kada buwan. Di, sa 10%, 10%, obligado na sila na ibigay ang 10,000 kung ang kanyang sahod ay 100,000 bawat buwan, di ba? So ang 10% niyan ay 10,000 kada buwan. At yun ang doktrina nila, 10%, sa isang taon. Sa isang taon may 12 buwan. Kaya sa 10%, 10,000, i-times natin ng 12 months, abay, lalabas na 100.
20,000 ang isang taon. So, 120 pesos per year ang ibibigay mo sa pastor. At kung kaanib ka niyan sa loob ng 10 taon, magkaano ngayon ang 120,000? Times mo yan sa 10, di aabot ng 1,200,000 na. Ang laki, di po ba? Oh. Kaya tira ng tira sila sa simbahang Katoliko. Di nila nakita, mga kapatid, na grabe ang kanilang pamimimira sa miyembro. Tuloy natin siya. Kada November, kada tuig na siya. Amen. Tanaw na to, kung ang mensahe, tanawa, kay ang gibutang mga diha, unsa ang pamisa sa kalag? Pare, misa, mensahe. Or misa. Yun umano, sa mga hindi nakaunawa sa bahayag niya, may sarili siyang definition sa pamisa. Ano ang pamisa sa kaluluwa? Pare. Mensahe, misa, mensahe. Iwan ko kung saan namulot si Kubos dito. Tuloy natin siya. Ang bata gitawag All Saints Day. Ito. Pagbata daw umano, mga kapatid, All Saints Day. Nako, research naman pag may time, Kubos. Imagine kada nga klase. Now, usaraman ka word atong ilabay ani o atong ibutang. Hebrews 9:27. So Hebrews 9:27. Ano nakasulat sa Hebrews 9:27? Ang tao nakatakda kausa human-hukman siya sa Dios. Kaisa ra gyud. So iyon ay tinatawag na particular judgment. Tapos ng kamatayan, haharap sa hukom. Yes, isang bisis yung tinatawag na particular judgment. Pero ang tanong, ilang bisis ba haharap ng hukom ang ayon sa Biblia? 2 bisis. Una, pagkatapos mamatay, haharap sa hukom, yun ay particular judgment. Sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo, yung ikalawang pagbalik niya na muling mabuhay ang mga patay, haharap na yan sa final judgment. Okay, tuloy natin. Pero tungod kay inchik pod wa po'y kalibutan. Okay po. Inchik na ang binanggit niya. Pungsoy po ni sila. Pungsoy daw. Kay pungsoy po ni sila. Mao na naguban sila. So, ang pare daw umano, pungsoy din. Kailan po ba pinopromote ng simbahan ang pungsoy? Grabe talaga ito si Kubos mag-imbento ng sariling istorya, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, noon pa man, inanyayahan ko si Kubos. Kahit pa sasabihin niya, magtalakayan kami dyan sa Davao, haharapin talaga kita. Okay, tuloy natin. Og ang inchik. Dili ang Pinoy. Okay, so nasabtan ni siya, ani apa dugang mga kamatuoran. Dagdag umanong katotohanan. Tingnan natin kung katotohanan ba talaga itong binanggit. Alam ko na maraming mga kaanib ni Kubos ngayon na nagsubaybay. Tingnan natin, mga kapatid, kung totoo bang itong binanggit ni Kubos ay talagang katotohanan. Ano daw ang kanyang sinabi? Kalag-kalag. Kana. Kung sa may kalag-kalag, itawag lang All Souls Day. Tanawa na, ang bata gitawag All Saints Day. Ang pagbata daw umano, tinatawag na All Saints Day. Pag malaki, ko All Souls. Kung sa may but pasabot, ang bata santos, ang tao dili santos. So sabi niya, para sa hindi nakaunawa, pagbata daw umano ay All Saints Day. Pag malaki, All Souls Day. Ano po bang ibig sabihin yan? Yung bata lang ang santo, pag malaki ay hindi na santo. Nako, saan kaya namulot si Kubos niyan? Mr. Kubos, yung All Souls Day, hindi lang yun sa mga bata, for your information. Yun po
ay para sa lahat na mga yumao na mga santo na naging komunyon na ng Diyos, sila may nadeklarar ng simbahang Katoliko o hindi, basta sila ay mga santo, ngayong araw na ito ay ipinagdiwang natin, mga Katoliko. Nakabase ba yan sa Biblia, mga kapatid? Na dapat ipagdiwang natin, lalo na yung mga tinatawag na bayani sa ating pananampalataya. Una, kung tingnan natin ang Hebrews chapter 13 verse 7, ito mabasa natin. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. See? So, napagkalinaw ang mabasa natin, mga mahal na kapatid, ayon sa Hebrews chapter 13 verse 7. Yung leaders na yan, malinaw na yun ay tumutukoy sa mga namuno sa ating pananampalataya, sa ating simbahan, yung nagtuturo sa mga aral at salita ng Diyos at nagpakabanal. Sila ay mga bayani ng ating pananampalataya. Ito pa, ang mabasa natin, bakit inalala natin ang lahat ng mga santo, lalo na ngayong araw na ito, sa Hebrews chapter 6, verses 10 up to 12. Ito mabasa. God would not be so unjust as to forget all you have done, the love that you have for His name, or the services you have done and are still doing for the holy people of God. Our desire is that every one of you should go on showing the same enthusiasm. Well, the ultimate fulfillment of your hope, never growing careless, but taking as your model those who by their faith and perseverance are heirs of the promises. So, malinaw ang nakasulat sa Hebrews chapter 6 verses 10 up to 12, mga kapatid. Kung tingnan natin, napakaganda ang sinabi kung saan sinasabing ang Diyos ay hindi niya makakalimutan ang mga dakilang ginawa ng ilang mga taong matuwid. Ano ka? Yung mga taong matuwid, iyon ang mga santo. Kaya iyon din ang ating inalala, mga kapatid. Iyon din ang ating pinupuri, ang mga matuwid na mga tao na ating ipinagdiwang ngayong araw na ito. Sila ang mga bayani sa ating pananampalataya. At di lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa, gamitin natin ang King James Version ng mga Protestante. Ito ang mabasa natin sa Psalms chapter 84 verse 11. For the Lord God is the sun and shield. The Lord will give grace and glory. To the good thing will He withhold from them that walk uprightly. Yon ang mabasa natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, ano daw sa Awit Kapitulo 84, versikulo 11 sa King James Version, kahit ang Panginoon ay nagbibigay papuri, nagbibigay pugay sa kanyang mga banal na lingkod, yun ay tinatawag nating mga santo. Kaya, kung ang Diyos ay nagbigay papugay sa mga lingkod niya na banal, ano pa kaya tayong mga Katoliko? Nagbigay din tayo ng pagpugay, puri, at inalala natin ang mga santo
na bayani nating mga Katoliko. Hindi yan ginawa ng ibang mga sekta dahil alam naman natin na wala silang kasama na mga santo. No? Kaya kung balikan natin, pwede ba? Sasabihin kasi ng ibang sekta, mga kapatid, bakit kayo mga Katoliko ay inalala pa ninyo yung mga argumento nilang napakababaw talaga? Bakit napakababaw? Sasabihin nila kasi, matagal nang patay yung mga santo. Bakit hanggang ngayon, pinupuri ninyo, pinagpupugay ninyo? Bakit? Yon ang argumento nila, mga kapatid, na napakababaw. Dahil ang pagpuri at pagpugay sa isang tao, ayon sa Biblia, ay hindi yan matatapos pag namatay na, kundi tuloy-tuloy pa rin yon kahit sila'y patay na. Di ba nila yan alam? Sa Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 2, Doerems Bible, and I praise the dead rather than the living. See? Di po ba gusto nila letra por letra? How about sa Protestant na salin? Gagamitin natin ang dating Biblia. Ano ang mabasa natin sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 2? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Kaya't aking pinupuri ang patay na namatay na, nang higit kay sa may buhay na nabubuhay pa. Salin niya ng mga Protestante, mga kapatid. So, napakalinaw po na napaka-biblical pala sa ating pagdiriwang, lalo na sa mga santo. At hindi lang bata Mr. Cobos. Lahat. Ang akala siguro ni Cobos, bata lang ang ipinagdiwang natin sa araw na ito. Kaya ang masasabi ko, research naman pag may time ko, Mr. Cobos, ha? Tuloy natin. Ang dagko dili, bata lang. Mao ba na? Ngayon gitawag mag All Saints Day. Sabi niya, ganun ba yon? Pagbata, All Saints Day, pag malaki ay hindi na? Sino bang nagsabi pag malaki ay hindi na? Palaliman mo naman, Pastor Cobos, yung research mo. No? Dapat may ilalatag ka na dokumento, parang hindi magiging chismis lang yang pangangaral mo. Ang dami namang nakikinig sa iyo at dami namang nahikayat sa iyo, pagkatapos imbintong-imbinto ka lang ng chismis laban sa simbahang Katoliko. Naku. Tuloy natin. Para daw sa mga bata ray santos. Yun. Pag All Saints Day, mga kapatid, pansinin ninyo itong tuligsa ni Mr. Cobos. Pag All Saints Day, ito'y para lang sa mga bata daw. Sinong nagsabi? Mr. Cobos, saan galing yung research mo na pag All Saints Day, mga bata lang yan? At pag malaki, All Souls Day. Naku, delikado tong research na to. Kaya nga, di tayo magtaka kung bakit sinabi ni Pastor Cobos, naalala niyo ba yung sabi niya na ang limasawa ay nasa Cebu? Abay, lumipat na ang limasawa sa Cebu. At ang Antioquia ay nasa Israel. Abay, lumipat na din sa Israel ang Antioquia. At di lang yan. Ano pa sabi niya? Si San Pablo, pinatay daw na nakaterek. Yung ulo na sa baba. Hindi yon, si San Pablo yon. Si San Pedro yon. Okay. Kaya di tayo magtaka kung gano'n na. Pero gano'n pa man, inaanyayahan ko dahil kung subaybayan ninyo itong video ni Cobos, grabe talaga ang tira niya.
meron pang tira niya na doon sa Vatican daw, sabi niya, nag-intro na ng imahe ni Lucifer. Nako, Pastor Cobos ha, grabe talaga ang imbento mo. Kaya nga, alam ko na maraming nagsubaybay dito. Pero kung tatanggapin man Pastor Cobos na makipagtalakayan, na magandang talakayan, lalo na dyan sa Davao, abay, welcome talaga si Pastor Cobos. Tuloy natin. Ang mga dagko kalag, dili santos. Oh, yan. Ang kanyang interpretasyon, mga kapatid. Pag malaki daw, kaluluwa, hindi santo. Pag maliit, yon ay santo. Saan kaya niya pinulot yan? Pastor Cobos, maglatag ka naman ng ebidensya na yung bata lang ang santo na ipinagdiwang ng simbahang Katoliko. Ngayong araw na ito, at bukas yung mga malaki, kaluluwa na yon. Hindi na yon mga santo. Research naman pag may time ha. Mr. Cobos, tuloy natin siya mga kapatid. Dili, yung sabto ninyo na. Kung meron pa siyang sabto ninyo na, ibig sabihin, unawain ninyo yan, ibig sabihin, parang naunawaan nga niya ang ipinagdiwang ng simbahang Katoliko na kanyang tinitira. Okay, tuloy natin. Now, atong tanaw ng kalag-kalag, kining question, na may gitawag guiding question. May guiding question pa siya mga kapatid. Ito ang nakakatawang guiding question ni Cobos. Asa may tinuod, balay-balay. Alin ang totoo? Sa Cebuano kasi, pag tinatawag na balay-balay, bahay-bahay, hindi totoong bahay. No? Bahay-bahay. O balay. Sige, tubag ka mo. Sabi niya, alin ang totoo? Bahay-bahay o bahay? Viewers, tubag. Sige, sagot kayo, mga nanonood. Sabi niya. Basi magsugod na taan, ka na mag-expose na lang batapos. Baka magsimula na lang tayo na mag-expose o mano. Ngunani na lang. Na ganito na lang. Tubag na lang, no? Live na ba? Live na question and answer. Kamu daw naminaw diha. Tubag daw. Asa may tinuod? Kayong mga nakikinig daw, sagot kayo. Balay-balay o balay? Alin ang totoo? Bahay-bahay o bahay? Balay. Sagot din yung mga nanood sa kanya, bahay. Tarak o truck? Yung tarak-tarak o truck. Laruan kasi yan. Nasasakyan mga kapatid yung tarak-tarak sa Cebuano. Kanang payag-payag o payag? Walang pagkakaiba yan sa bahay-bahay, yung payag-payag. Tao-tao o tao? Yung tao-tao o tao? Diyos-Diyos o Diyos? Diyos-Diyos o Diyos? Klaro man, ana. Napakalinaw o mano. Lalo na yung kalag-kalag. Kalag-kalag o kalag? So dili kalag-kalag. Mali. Mali o mano. Hindi kalag-kalag. Mali o mano. Sino ang mali? Ang kaniyang sinabing mali, si Magellan. Si Magellan ba nagturo nito? Basi magsugod na taan, ka na mag-expose na lang batapos. Ingon ani na lang, tubag-tubag na lang, no? Live na ba? Si tubag daw mo diha, kamong daw naminaw diha. Tubag daw. Asa may tinod, balay-balay o balay? Balay. Tarak-tarak o truck? Kanang payag-payag o payag? Tao-tao o tao? Diyos-Diyos o Diyos? Klaro man, ana. Kanang kalag-kalag o kalag? So dili kalag-kalag. Mali si Magellan. Si Magellan daw umano ang nagturo sa kalag-kalag. Mr. Cobos, yung kalag-kalag, Cebuano term yan, sa English, All Souls Day. Pero ang punto niya, tulad sa bahay-bahay, hindi totoong bahay, tao-tao, hindi totoong tao, kalag-kalag, hindi totoong kalag. Ang ibig sabihin ng kalag-kalag, kaluluwa, no? Kalag-kalag sa Cebuano, ibig sabihin All Souls Day. Kalag-kalag, All Souls Day. Dahil paulit-ulit,
kalag-kalag, konklusyon niya, hindi totoo. At pinagbintangan pa niya, mali si Magellan. Si Magellan ba nagturo niyan? Saan kaya niya napulot? Una, Mr. Cobos, pareho tayong Cebuano. Ibig po ba sabihin, pagkalag-kalag, dahil paulit-ulit, hindi na totoo? Aba, nakalimutan mo yan na. Ang puso, ano ang Cebuano sa puso? Kasing-kasing. Di po ba? Kasing-kasing. Dahil paulit-ulit yung kasing-kasing. Tulad sa kalag-kalag, hindi totoo ng yung puso mo. Meron tayong tuway-tuway. Meron tayong ubol-ubol. Aba, napaka-joker naman nito ni Pastor Cobos. Mataas ito mga kapatid, pero ito lang muna na bahagi yung pagdiriwang natin sa All Saints Day na para bang nag-research talaga. Atin lang itinuwid mga kapatid dahil alam nyo naman ang kasinungalingan. Pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Hindi natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid, pero ating ituwid lang dahil grabe talaga ang tuligsan nito. Okay? Brajando? Ayun, may tanong dito, ipatanong kay Bro Wendell, galing kay Sister Happy Family. Bro John Ray, ano po, at may tanong ako, ano ibig sabihin ng Ecclesiastes 9:10? Okay, pakibasa bro. muna. Okay, Ang basahin na. Ito ang sabi sa Ecclesiastes 9:10. Sorry, pasensya kayo, medyo maano yung harsh yung ano ko. Okay, ito ang sabi Bro Wendell. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni katha man, ni kaalaman, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparunan. Sino nagtanong niyan, bro? Ang dating daan, bro? MCGI daw, pinatanong ni Happy Family Pro, galing daw sa MCGI. Okay. Ang sagot dyan, yan ay katawan. Katawan yan. Pero yung kaluluwa ay hindi ganyan. Tingnan mo, kausap pa nga ni Kristo si Moises at saka si Elias. Yung katawan ni Moses nakalibing na yun. Yung katawan ni Moses Brother, walang alam yun, walang hindi ko kasi karunungan yun. Hindi ko kasi maunawaan yung tanong, bro. Bakit ano bang ano namang Ang MCGI ibig sabihin niyan, kaya tinanong niya ng MCGI para ipalitaw na yung ginagawa natin na tumawag tayo sa ating mga santo, mali daw yun kasi wala nang karunungan, wala nang alam yun. Basahin dahil para sa kanila, yung nasa Sheol, sa libingan, John Ray, para sa kanila, wala na yung alam. No? Dahil nasa libingan na. Parang kinonekta para nila ngayon sa mga araw ng mga patay. Totoo naman na yung kaluluwa ay totoo naman yung katawan, wala nang alam. Pero ang problema lang, para bang di nila alam na ang tao ay dalawang bahagi, no? Hindi lang katawan, kundi merong material. Merong kaluluwa din. Tingnan natin, no? Tingnan natin ang Roma Kapitulo 6, versikulo 12. Ito ang mabasa natin sa Biblia. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita. So, ang katawan natin, ang may kamatayan. Kaya, katawan lang ang may kamatayan. Ibig sabihin, bawat katawang material, may katapusan. Utak man, bituka man, puso man, maglalaho yon. Pero lagi nating tandaan na ang tao ay hindi lang katawan. Kaya nga, anong sabi ni San Pablo sa
unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 40. Mayroon namang katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuat, iba ang Mahina signal. Sige, Bro Wendell. Bro Wendell na. ng ukol sa langit. Ayan Ha? Okay na, Bro Wendell. Okay na. Oh, nawala. Oh, Di naman nawala. Yung boses mo Humina kanina yata. parang parang chinap-chap. humina. Grabing paghina, no? Ulitin ko na unang Korinto 15:40, merong katawang ukol sa langit, may mga katawang ukol sa lupa, datapuat. Iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang kaluwalhatian ng ukol sa lupa. Ngayon, ang tanong, yun po bang kaluluwa na humihiwalay sa katawan ay mamatay? Dahil ang paniniwala kasi ng iba, pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. Mali. Yung sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuat, hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Iyon mismo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na may bahagi sa tao na hindi mamamatay at iyon ay ang kaluluwa. Tama ang talata na ginagamit nila, Brad John Ray. Mali lang ang Mali lang ang unawa. ni Gusto ko lang malinawan, Bro Wendell. Ibig ba sabihin ng talatang Ecclesiastes 9:10, parang pinapalagay nila na wala pang kaluluwa sa langit? Parang ganon. Yan. Mayayari sila sa talatang ito, no? Kapatid na Happy Life, ibigay mo ito sa 9. Kung inakala nila na wala pang kaluluwang sa langit, ito sa 9 ng Apokalipsis, sabi ni San Juan, at nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasakan nila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas. Ba't nakasigaw, Bro Wendell, yung mga kaluluwa? Na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. No, so kung sa inakala pala ng mga MCGI na yung Ecclesiastes 9:10 ay ang mga taong namatay ay wala ng kaalaman, abay, kukontrast na dito sa Apokalipsis 6:9 at saka 10, kapatid, no? Kung yan ang kanilang unawa sa, hindi ko sinuunawaan yung tanong kaya pinasagot ko muna sa kanila para may idea ko yun pala. So mali yung unawa nila na wala pang kaluluwa sa langit na kasi parang inaano ba nila dyan, Bro, yung mga santo natin? Yes, mga santo at yung mga kaluluwa sa purgatorio, para sa kanila, walang kabuluhan itong ating panalangin at pamisa. Dahil para sa kanila, yung katawan ng mga patay, ng mga bangkay ay nasa libingan pa, naghihintay pa raw sa second coming ng ating Panginoon Jesucristo. At doon sa second coming, yun na ang mapunta sa impyerno, mapunta sa langit, dahil para sa kanila walang purgatorio. Ito, may isa pang talata kung wala bang mga kaluluwang sa langit. Tayo'y magsilapit, no? Hebreo 10:22. Tayo magsilapit na may tapat na pinapalapit pa tayo na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig, na ingatang matibay. Ay, mali yung talata. Wait. Ano ba talata ba yan? Hebrew 12. No? 12:22. Oo. Sa 12 natin umpisahan. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem, sa kalangitan at sa mga di ano ba naman yung mga MCGI kung ganyan sila mag-isip, no? Huwag sana silang masyadong magpaniwala kay Bro Eli, magbasa sila ng Biblia. So, kapatid na, sino ba yun? Happy Family. So, yun ang sagot namin. Hindi ko agad na unawaan tong tanong mo. So, yun pala. Kaya pala tinanong ng mga MCGI yan. So, yun. Ibigay mo yung mga talata na sinagot namin at
tingnan mo kung ano yung magiging sagot nila dyan. Yun na, Bro Jando. Mas maganda na sabihin mo sa MCGI, maglabas ng mga talata na ginagamit nila kadalasan, yung kanilang tanong na saan ba nakatira ang Diyos nung hindi pa nililika ang mundo? Ayun, di ba? Yun ang kadalasan tanong ng mga MCGI eh. Sige, ilabas niya, patutunayan ko na ang lupang tinutukoy dyan sa Kawikaan 8:30 ay ang lupang tinatahanan natin ngayon. Sa kanila kasi, yung lupa doon, sa kanyang tinatahanang lupa, yung lupa sa kanila doon, yung lupa na tinitirhan daw ng Diyos. Hindi. Yan ay lupa kung saan nandyan yung mga tao. Oh. Kaya, sige, sabihin nyo dyan sa MCGI, ilantad, isa-isa yung mga talata na sa tingin nila, kakontra sa Katoliko, sasagutin natin lahat. Okay na? Tatanong lang po. Yes, go ahead, bro. Okay, ang tanong ko lang ay, ito naman po ay tungkol sa exorcism. Bakit po ang ibang in-exorcise o deliverance nagre-react kahit holy and exorcised water lang? Yung iba naman sa holy and exorcised oil. Yung iba sa iba pang sacramental, bakit iba-iba ang nire-reactan nila? Okay, Brother Wendell? Spiritual warfare kasi ito, no? Spiritual na digmaan at parang boxing. So alam niyo naman sa boxing, kung saan mahina ang kalaban, dun talaga titirahan. So may mga fallen angels na hindi nag-react sa holy and exorcised water. Pero grabe ang reaksyon sa holy and exorcised oil. Kaya, batay sa instruction, kung saan siya mag-react, yon ang ulit-ulitin paggamit. May mga bahagi sa prayer na hindi siya mag-react. Pero may bahagi sa prayer na grabe ka-violente siya. Kaya, sa instruction, saan siya mag-react sa prayer, yon ang ulit-ulitin. Okay. Follow-up lang, yung isang lay person, pwede bang magkaroon ng holy and exorcised bill? Para sa bahay? Yes, maaari yan na gamitin sa bawat pamilya, no? Pero Okay. mataas ang sa no? Humina yata. Umina ko ba dyan, no? Umina. Bigay mo na sa iba. Okay, mukhang humina. Ano yung tanong, Brother Francis? Anong tanong mo? Yung isang lay person ba, pwede ba sila, yung isang normal na lay person, pwede bang magkaroon ng holy and exorcised bill para sa pamilya? Yung isang normal na? O yung isang lay Catholic ba na Oh, yes. person? Yes, bro. Pwede. Yung binibless ni Father tuwing may sacramental blessing, holy and exorcised bill na ba yun pag may isama na bell? Pag may isama na bell? Oo. Kung yung bell mo ay may Benedictine medal, yes. Brad Jando, Yeah. iba ang ritual sa bell. Mataas yan at dapat gamitan pa ng sa ritual, gamitan pa ng insinso. So, Oh. napakataas ang Napakataas. ritual. Oh. Okay. Maraming salamat po sa sagot. Next question, isa pang question ko ay na kapanood ako ni Father Reperger, tapos may tinukoy si Father Reperger na higher faculties ng tao. Ito po ay
ang intelligence and wisdom ng tao, at isa pa ang will or free will ng tao. Ang katanungan ko naman ay, ano po ang lower faculties ng isang tao kung meron man? Brother Angel? Baka Si Brother Wendell sana, kasi natanong Sige, ko na Brother kay Wendell. Brother Wendell. Brother Okay, Wendell? Brother. Okay. Okay. Higher faculty, yung Mahina signal mo, bro, Wendell. Oo, sandali. Humina ako. Humina. Last na lang ito na pagsagot, ibigay sa iba, Brad Jando, dahil bigla lang humina ako. Ulitin ko, higher faculty ng tao, yun ay ang nasa kaluluwa na bahagi ng tao, ang free will and intellect. At ano naman yung lower faculty? Yun po ang sight, hearing, smell, taste. Yun po ang faculties natin sa tao, sa ating katawan. Ito po ba kasama yung imagination tsaka dreams? Yung imagination, kasama na yan sa ating lower faculty. Kaya nga, may bahagi sa prayer kay Father Chad Referger na dapat i-consecrate din natin sa prayer of consecration, dahil pwedeng gagamitin yung mga imagination natin, o kaya yung panunood baga sa pornography, pwedeng gamitin yan sa demonyo, sa kanyang atake, kahit tayo'y natutulog. Okay po. Maraming salamat po. Yun lang po ang mga katanungan ko ngayong gabi. Maraming salamat sa sagot. Maraming salamat din sa punto por punto. Happy All Saints Day. At yun lang po. God bless us all.